Magandang araw, bayan! Simulan natin ang balitaan kung saan inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ng 11 taong 2025 sa Ninoy Aquino International Airport. Dumating siya mula Hong Kong at hinarap ang mga otoridad dala ang warrant of arrest mula sa ICC. Kinasuhan siya ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang kumpanya kontra droga. Yan ang pagpapatrol ni Rosalie Danyo. Inaristo si dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa inihaing reklamong murder sa crime against humanity ng International Criminal Court. Pagdating niya ng Maynila galing Hong Kong ngayong Marso 11, matapos makatanggap ng kopya ng reklamo ang Interpol Manila, napunta ang Philippine National Police sa National Aquino International Airport upang abangan ang paglapag ni Duterte sa bansa. Inaristo ang dating Pangulo at dinala sa Villamor Herbes, kung saan binasyahan siya Miranda rights at inihayag ang reklamo ng ICC. Tinugunan ito ng rally ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na giniit ng iligal ang pagka-aristo sa kanya. Arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a). Noong ikasampo ng Disyembre ng taong 2021, lagpas 2:00 ng hapon nang natagpuan ng ama na si Mr. Cruz Magwad. Nawala ng buhay ang kanilang 2 anak sa sarili nitong tahanan sa Purok San Isidro, Barangay Bangontapay, Bayan ng Imlang, Cotabato, na kinikilalang sina Crizel Gwen at Crizel Luis or Boy Magwad. Yan ang eksklusibong pagpapatrol ni Ira May Estorhio. Magandang araw, ako po si Ira May Estorhio at narito ako upang ihatid sa inyo ang isang malungkot na balita na yumanig hindi lamang ang bayan ng Imlang, Cotabato, kundi maging ang buong bansa. Isang karumaldumal na krimen ang naganap noong ika-10 ng Disyembre 2021 kung saan isang trahedyang kinaharap ng pamilya Magwan matapos matagpuang wala ng buhay ang magkapatid na sina Crizel May, 17 taong gulang at Criton Magwan, 16 na taong gulang sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Barangay Bangontapay, Imlang, Cotabato. Habang wala ang kanilang mga magulang sa bahay, brutal na pinaslang ang magkapatid. Sa unang ulat, may isa umanong nakaligtas sa insidente, ang 10 nilang anak na babae na sinasabing nagtago sa silid habang nagaganap ang krimen. Ngunit matapos ang masusing investigasyon, lumitaw na may mga hindi tugma sa kanyang mga pahayag. Kalaunan, siya ay itinuring na pangunahing suspect sa pagpatay ng magkapatid. Agad itong kumalat sa social media at umani ng matinding simpatya mula sa publiko. Ginamit ng marami ang hashtag na Justice for Magwad Siblings upang ipanawagan ang hustisya at katarungan para sa mga biktima. Dahil minor de edad ang suspect, ang kaso ay isinailalim sa Juvenile Justice and Welfare Act. Noong Agosto 2023, idiniklarang guilty ang suspect at nahatulang manatili sa isang youth rehabilitation center hanggang sa siya ay mag-21 taong gulang. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala sa atin ng kahalagahan ng pagbibigay pansin sa mental health, maayos na ugnayan sa loob ng pamilya at pagbabantay sa kapakanan ng mga kabataan. Muli, ako po si Ira May Estorhio, nag-uulat ukol sa kaso ng Magwad Siblings, isang trahedyang hindi dapat kalimutan. The Commission on Election proclaimed that winning 12 senators at Manila Hotel 10th City on Saturday.
5 days after midterm election and the earliest in the pool body's history. Exclusive, nagpapatrol Rachel Gudia. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Rachel, nag-uulat para sa ABS-CBN News. Opisyal nang ipinroklama ng COMELEC ang 12 nanalong senador sa halalan 2025. 5 araw matapos ang eleksyon noong Mayong 12. Ang proklamasyon ay ginanap sa Tent City ng Manila Hotel. Noong Mayo 17, 2025, formal na ipinoklama ng COMELEC ang mga nanalong senador sa midterm elections. Ang seremonya ay pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia kung saan binasa ang mga certificate of proclamation ng bawat senador-elect. Ang proklamasyon ay sinagawa sa Tent City ng Manila Hotel na dinaluhan ng mga senador-elect kasama ang kanilang pamilya at taga-suporta. Ang mga opisyal na nanalong senador ay sina Bongo nga nanguna sa listahan na may 27,121,073 boto. Sinundan na Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tolfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Panfilo Orping Lacson, Vicente Tito Soto III, Pia Cayetano, Camel Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Wala naman sa seremonya si Senator-elect Kiko Pangilinan dahil sumama siya sa kanyang pamilya sa US para sa college graduation ng kanyang anak na si Funky. Nagalabas lang siya ng business para sa kanyang pasasalamat. Ang proklamasyon ng mga nanalong senador ay mahalaga upang opisyal na kilalanin ang kanilang pagkapanalo at simulan ang kanilang paghahanda para sa pag-upo sa Senado. Ang mga bagong senador ay inasahang nagsisimula ng kanilang termino sa Hulyo 2025 at maglilingkod hanggang 2031. Ang COMELEC sa pamamagitan ng National Board of Canvassers ay mabilis na nagtali ng mga boto na nagresulta sa isa sa pinakamabilis na proklamasyon sa kasaysayan ng ahensya. Ang mataas na voter turnout na 82.2% ay nagpakita ng aktibong partisipasyon ng mamamayan sa demokratikong proseso. Sa pag-upo ng mga bagong halal na senador, inaasahan ng publiko ang masigasig na pagtugon sa mga isyong pambansa at ang pagpatuloy ng mga reforma para sa ikabubuti ng bansa. Ako si Rachel, nag-uulat para sa ABS-CBN News. Sobrang special nyo, si Luis mismo ang nagatid ng Ribisco Crackers. Dahil special ka! 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 Para sa lahat ang Ribisco Crackers. 3 malalaking crackers na may pasobra pang isa. Dahil special ka! Ribisco Crackers, may pasobra dahil special ka. K-pop boy group Highlight, formerly known as Beast, announced Monday that they are heading to Manila in August as part of their upcoming tour. Exclusive, nagpapatrol Rachel Gonzaga. Magandang araw! Ako si Rachel Gonzaga para sa Entertainment News. Narito naman ang mga bibisita sa Pilipinas, kabilang dyan ang magbabalik sa bansa ng K-pop group na Highlight o Beast. Para yan sa kanilang Ride or Die Asia Tour sa August 23 ang schedule sa Manila. Wala pang detalye kung saan ang venue. Samantala, bibisita rin dito ang Korean superstar na si Soo In-guk, kabilang ang Pilipinas stops ng kanyang Heart Rookie Fan Meet. No further details pa kung kailan at saan ang venue, kaya abang-abang muna. And for our weather update, as of now, inaasahang makakaranas pa rin tayo ng tag-init at tag-ulan. And at this moment, the skies are mostly cloudy with a temperature of 26 degrees Celsius, so that expect a hot and humid day ahead with a high of
33 degrees Celsius and low of 26 degrees Celsius. There is a chance of thunderstorms, especially early in the day, so that it's advisable to stay updated on weather advisories. Stay safe and hydrated. Thank you. Maine Mendoza nagbabalik sa prime time. Matapos ang isang halos taong pahinga mula sa showbiz, balik telebisyon na si Maine Mendoza sa isang bagong teleseryeng pinamagatang Tapat na Pag-ibig sa GMA. Kasama niya sa proyekto sina Alden Richards at Barbie Forteza. Sa presko na ginaganap kamakailan lang, ibinahagi ni May na ang bagong role niya ay bilang isang abogadang lumalaban sa katiwalian. Ito ay isang dream role at malaking hamon sa kanya bilang actress. Trending agad sa social media ng teaser ng serye, lalo na ito ang unang pagkakataon na muling magtatambal sina Maine at Alden matapos ang isang taon. Mary Rose Evardo, Showbiz Update 2025. Bumili ka ng suka! Yung mukha sim! Opo, Nay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Ah, dato puti. Akin na yan, Dato Puti! Galing mo sumapak, man. Ay! Champion na ako! Bumili ka ng suka! Champion ka na! Yung mukha sim! Ang Dato Puti po. May asin pa si Mami. Dato puti! Ayun po ang balitang pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Luz Redanyo. Ako po si Maria Jendaling at sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of Filipino, marami pong salamat at magandang araw, bayan.